Isang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Hearing ni Bato sa Senado, useless. Pagsasayang lang ng pera ng mga tao. Yan. Kasalukuyan mga kababayan, ongoing po ang Senate hearing ni Bato de la Rosa sa Senado. At andyan kasama niya ang mga Duterte boys, sila Senator Bigote at Bongo. Yan. Nanood po tayo kanina mga kababayan pero nawalan tayo kaagad ng gana. Dahil nakaka-high blood. Pagbukas ko pa lang ng phone ko, nakita ko nagtatanong si Senator Bato kay General Torre. Ako'y naumay kaagad. Nakakawalang gana po itong mga tao na to, itong mga Duterte boys na desperado. Hindi po natin alam kung bakit pinapayagan itong mga ganitong klaseng hearing dahil walang saysay, walang useless ang hearing nito. Ito ay pagsasayang lang ng pera ng taong bayan. Yan. Bago po tayo magpatuloy, shoutout sa ating mga kababayang nagsusubscribe po sa atin, sa aking mga new subscribers. Marami pong salamat. At ganun na rin sa ating mga supporters at avid followers. Maraming salamat po. Ang ating channel ay napakaliit pero napapansin ko po nadadagdagan kada araw and I'm so happy for that. Pagpatuloy po natin, tungkol po ito sa useless na hearing ni Bato sa Senado. Yan. Hindi natin alam kung ang hearing ba to, aside from defending DDS, aside from depending about the security detail of BP Sara, kung yan ba talagang intention nito o meron pa siyang sidetrack na gusto lang magpapogi dahil magi-eleksyon, gusto lang magpapogi para lumakas ang hataw sa taong bayan nitong si Bato. Pero alam ko mga kababayan, alanganin na itong mananalo. At saka isa pa, it's very uncertain yung kung kailan darating po ang warrant of arrest ng ICC. Kaya pag hindi po yan nag-cooperate, nako talagang huli. Dadakpin talaga yan at isi-ship papuntang Dahig pag hindi yan magko-cooperate sa ICC. Yan. Kaya isip-isip ka, Senator Bato. Pag-isipan mo na mabuti dahil kung hindi ka kung wala kang kooperasyon, talaga ipagpapatuloy nila ang kaso laban sa iyo. Yan. So yan, mga kababayan, nakakawalang gana tong hearing na to. Hindi ko na pinagpatuloy. Nakinig lang ako ng for few minutes, pero itinigil ko na dahil walang gana. Wala kang makikitang direksyon ng hearing na to kundi ang pagpabor kay BP Sara Duterte about dyan sa kanyang security detail. At napag-usapan din niya ang tungkol sa presensya ng SWAT team sa Kingdom of Jesus Christ. Yan, na natutrauma na raw ang mga bata. Parang alukuhan to pinagsasabi ni Senator Bato de la Rosa. Natutrauma na raw ang mga bata sa presensya ng mga naka-uniforme ng itim na mga pulis dyan sa Davao City KOJC or Kingdom of Jesus Christ. Kaya nagre-reklamo itong mga natutrauma na sila yung mga tao mga blind followers ni Kibuloy. Yan ang pinagsasabi ni Bato. Napaka-exaggerated mo naman, ini-exaggerate nitong si Senator Bato at sinasali pa niya yung mga bata. Ito ay panggagamit, ginagamit po nila yung salitang taong bayan, parang sila po yung nire-represent nila yung taong bayan pero hindi naman. Napakaliwanag, Senator Bato, na you're only representing yung mga katulad nyong DDS at mga tauhan ni Duterte. Yan lang. Huwag mong gamitin ang salitang taong bayan dahil you're not representing the masses. Hindi kayo ang tunay na masa.
Ang tunay na masa ay mga Pilipinong hindi panatiko, mga Pilipinong may pagmamahal, tapat sa bayan. Kayo mga pro-China, kaya you don't represent the masses. Alright? Yan. So yan, nakita po natin yan kanina sa kanyang sa hearing. Hindi ko na tinapos kagaya ng sinabi ko dahil nakakawalang gana at saka useless. Napakaliwanag, napakalinaw na ang dinedepensahan nila ay ang about sa security detail ni VP Sara at si Pastor Kibuloy yan. At yun nga, ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa pangyayari sa KOJC, ang presensya ng pulis sa KOJC. Pero ang tanong ni Robin Padilla, napakataliwas, malayo po. Ang tanong ni Senator Bigote ay tungkol sa about sa security detail, mga personnels na naka-assign kay VP Sara. Mga kababayan, ito po, ito yung narinig ko na sinabi ni Senator Bato na tinanong niya si PNP chief kung pwedeng ibalik daw yung 31 na pulis kay VP Sara Duterte. Dahil daw, napakababaw po ang rason nito. Dahil daw, trusted niya ang mga 31 na to. Dahil daw napakalapit sa kanya kay VP Sara ang mga pulis na ito. Pero mga kababayan, huwag nating kalilimutan na dito nagsisimula ang mga private armies. Mga pulis na ginagamit as private armies. Ito yung mga pulis na nagtagal na sa pwesto, pinakain, binusog na ng politiko, kaya ang kanilang paninilbihan ay parang Diyos na ang mga politiko na to. Kaya kung ang mga pulis na ito ay naninilbihan na parang sila na ang Diyos ng mga pulis na ito. Hindi tama yan. Tama yung ginagawa ng PNP na dapat, na-mention ko na po ito sa aking previous videos, dapat putulin, walang dapat na special na ugnayan ang LGU executives at ang kapulisan. Lalong-lalo na ang chief of police, dapat walang special ties or special relationship. Dito po nagsisimula ang tinatawag nilang cover-up na pag may ginawang kalokohan yung mayor or yung executive head, wala, parang bulag lang yung pulis, walang ginawa, hindi niya kakasuhan dahil napakain na siya, dahil binusog na siya ng politiko na to. Yan ang gusto nating dito i-emphasize. Tama yung ginagawa ng PNP, DILG. Dapat walang mamuong special ties ang mayor, ang LGU at ang chief of police at kanyang mga kapulisan. Dahil dito, kaya nagkakaroon po ng mga private armies sa mga bayan-bayan dahil sa mga special relationship na yan. Hindi dapat magkaroon ng ties na ganyan. Dapat, although they work as a team, ang kapulisan kasama ang local government heads, although they work as a team, pero walang dapat ties, special ties, na kung saan ito ay pwedeng mag-lead sa pagko-cover up or pagtatago sa mga kalukuhan ng mayor or mga LGU heads. Ito po ang punto natin dito. At yan din po ang nakikita kong rason ng PNP, DILG, kaya ayaw na nilang panatilihin itong mga pulis na to na mga naka-assign for many years. Hindi dapat yan. Dapat rini-reshuffle, dapat rinorotate. Dahil iniiwasan nga po natin yan. Yan po ang dahilan. Itong si Senator Bato, sino ba siya para sabihan? Sino ba siya para sabihin, pwede mo bang ibalik sa kanya yung 31 dahil trusted niya yon? Alam mo, Senator Bato, hindi yan tama yung pinagsasabi mo at pinaggagawa mo. Hindi mo dapat pangunahan ang mga heads na to, kagaya ni General Torre, kagaya ni PNP Chief Marbil. Sila ay may mga sariling plano, tapos na ang iyong panahon bilang PNP Chief. At hindi nga naging maganda ang iyong liderato dahil ang daming kaso sa
war on drugs na peke ni Duterte. Kaya please lang, Senator Bato, huwag ka nang maingay dyan dahil tapos na yung oras mo. Hayaan mong ipatupad ng bagong administrasyon, bagong plano ng mga kapulisan, ang kanilang diskarte. Weather lang yan. Tapos na ang panahon mo. Tapos na ang panahon nyo, kaya tumigil ka na dyan. Useless ang paghihiring na yan. Mga kababayan, sa totoo lang, ito ay parang isa na namang hearing kagaya kay Morales na walang patutunguhan. Wala. Ito lang ay pagsasayang sa pera ng bayan. Yan ang maliwanag dyan. Sinasayang lang ninyo ang pera ng bayan na wala ring saysay ito. Wala kang makukuhang sustansya sa hearing na to ni Bato de la Rosa. Wala. Lalong-lalo na, halatang halata. Sila na naman nandiyan, mga Duterte boys. Bongo, Robin Bigote, Padilla, at saka si Bato de la Rosa. Wala kang aasahan dyan na bago. Gaya ng dati, mga pagpapanig, pagsusuporta sa DDS. At ang kanilang mga plano, yun ang gawain ng mga ito. Kaya I'm just wondering na bakit hinahayaan ng Senate President itong mga ganito. Dahil imbis na yung pera na gagamitin sa mga hearing na yan, kung sana ibinigay na lang sa mga taong naghihirap, naapektuhan ng mga trahedya gaya ng Karina, dapat ibigay na lang sa tao kaysa sa mga walang kabuluhan, walang sense yung na yan, yung Senate hearing na yan. That is only a waste of time and waste of people's money. Yan ang maliwanag dyan. Ano pa bang nasabi niya? Dahil napakaigsi lang po, sumilip lang po ako at nainis ako. Nawalan ako ng gana kaya yun nga pinagsasabi ni Bato na lumalaki-laki na naman yung mata niya. Nako, Senator Bato, umayos ka dahil andyan na ang ICC. Siguro mas maganda makipag-cooperate ka na lang para hindi ka makasuhan. Ano ba yung sinasabi niya kanina tungkol po sa KOJC? Ang presensya daw po ng SWAT team. Balikan po natin yan dahil dito po nakasentro ang usapan. Yung pagrereklamo po ng KOJC. Members, mga blind followers ni Kibuloy. Kaya nakarating sila sa Senado. Pero yun nga, diverting naman tong si Robin Padilla. Iba yung question niya right away. Yan, pinunta niya yung question sa tungkol sa security detail ni Sara Duterte na napakalayo sa topic. Kaya please lang, mga boys, dapat stick to the point. Huwag kayong paligoy-ligoy. Dinadaan nyo yung issue. You're trying to divert. Pinupunta nyo yung issue about sa security detail ni Sara Duterte. That is wrong. Dapat stick to the point. Kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa nangyayari sa KOJC, dun lang kayo mag-stick. At Senator Bato, ano ba yung sinasabi mo tungkol sa KOJC na yan? Na natroma na daw ang mga kabataan. Nako, talagang kahit na ano-anong mga words ang ginagamit ni Senator Bato, ito ay para lang kunin ang simpatya ng taong bayan. Napakalinis yung mga pinaggagawa mo, Senator Bato. Yan ang nakikita natin. Yan ang basa natin dyan. Ginagamit mo ang mga kabataan. Sinabi mo na traumatize ang mga kabataan. Natatakot na sila. Napaka-exaggerated mo. Parang sobra yata yung mo, Senator Bato. Sobra-sobra yung mga pinagsasabi mo. Hindi naman. Alam naman natin na meron silang kriminal na hinuhuli. Alangan na ang i-assign nila dyan ay mga taong naka-shorts na nakahawak ng pamalo. Yan lang ba ang i-assign ng PNP dyan? Alangan naman ng mga taong naka-barong Tagalog at nakahawak ng pamalo. Alangan naman na ganun. Of course, police dahil kriminal. Police, alam naman natin na may mga blind followers ang pinaghahanap na kriminal. Ang mga followers na to ay
pwedeng or maaaring maging agresibo, maaaring lumaban sa mga kapulisan. Kaya dapat, to protect themselves, dapat meron din silang armas. Alangan naman na ganun ang isend nila mga klase ng pulis doon sa lugar. Kaya dapat yung special force talaga. Special Action Force. Yan dapat na nandyan dahil kailangan nilang i-depensa rin nila ang kanilang sarili kung ang partido or kampo ni Kibuloy ay lumaban sa mga kapulisan. Kaya dapat lang na mga pulis na may skills sa paglaban ang i-assign dyan to protect themselves din. Huwag nating kalilimutan na nung huling pag-serve ng warrant kay Kibuloy, very resistive ang mga tao, mga blind followers ni Kibuloy, mga followers ni Duterte, nandyan sila. Actually, yung followers ni Kibuloy, followers na rin yan ni Duterte, pare-pareho lang yan. Kaya dapat lang na maging armado sila dahil you never know kung anong pwedeng gamitin ng mga followers na to. Pwede silang makapatay din ng pulis. Kaya dapat lang na protektahan ng pulis ang kanilang sarili dahil this is a very risky business. Sila ay may gusto silang huling kriminal na pinaniniwalaang sinusuportahan ng mga blind followers ng Kingdom of Jesus Christ. Yan mga kababayan. Kaya tama lang yung ginagawa ng PNP. Para po sa akin, tama lang yun. Hindi naman sila nag-aabuso ng mga tao. Makikita mo lang sila doon, meron yung kanilang presensya. Yan, hindi naman sila nang-abuse ng mga members ni Kibuloy, mga members na blind members, blind followers na hanggang ngayon, tudo pa rin ang pagtatanggol nila sa akusadong pastor. Leader ng KOJC. Mga kababayan, ulitin ko po, para sa akin, punong-puno ng hangin itong investigasyon na to, walang laman. I can see emptiness in this hearing, wala kang mapapala, this is useless. Pero yan po ang tingin natin dyan, walang patutunguhan kagaya ng nangyari kay Morales. Meron bang resulta? Meron bang naging resulta yung investigasyon kay Morales or sa hearing na yan? Wala. Ganito rin yan. Kaya ang mangyayari lang dyan is we're just wasting money. Yan lang po. At ito lang ay simpleng pagpapakita ng suporta kay BP Sara at kay Kibuloy at sa mga miyembro ni Kibuloy. Yan ang basa natin sa hearing na ito. This is pro Kibuloy kay BP Sara or para sa mga Duterte, para sa mga DDS. Kaya mga kababayan ko, wag po tayong padadala sa script nila Bato at mga kasamahan na lagi nilang ginagamit yung taong bayan. Ulitin ko, you don't represent the masses. You're not representing the people of the Philippines or majority of the people of the Philippines. Ang nire-represent lang ng mga senadores na mga tao ni Duterte ay ang mga DDS at mga members ng KOJC. Yan lang. Hindi ang mga totoong Pilipino, hindi ang mga totoong taong bayan. Gusto ko lang linawin. Dahil lagi po nilang ginagamit yung taong bayan. Yan. Magaling silang they're trying to connect themselves sa taong bayan. Huwag niyong lokohin, huwag niyong paikutin ang taong bayan dahil alam namin ang nangyayari. Kami ay smart people, kami matatalino, kaya huwag niyo kami paikutin. Alright? Okay. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe sa aking pong channel, Manong Ray-Ban channel. Napakaliit ng aking channel pero alam ko po someday aabot din po tayo ng 5,000. Mga kababayan, ingat-ingat po tayo lagi. Again, sana'y manatili po tayo sa panig ng tama, sa panig ng kabutihan para sa ating nag-iisang mahal na inang bayan. Maraming salamat po.